whispered nightmares. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Brandon. Ito ang totoong nangyari sa akin. Sa isang lumang bahay, sa isang looban malapit sa Baler Street, Quezon City. Hindi kalayuan sa Cubao. Lumipat ako roon dahil mura ang renta at malapit sa trabaho ko. Sa unang gabi pa lang, ramdam ko na ang kakaibang lamig sa loob kahit sarado ang lahat ng bintana. Tuwing 3:00 ng madaling araw, Boss Pau, may naririnig akong mahinang pag-iyak mula sa kusina. May mga yabag sa kisame kahit walang ikalawang palapag. Minsan ay nagigising ako na nakatayo na pala ako sa may pintuan. Hawak ang susi na parang may nagtutulak sa akin palabas ng bahay. Isang gabi, Boss Pau, naamoy ko ang sunog na kahoy kahit walang apoy. Paglabas ko ng kwarto, may nakita akong maliliit na basang yapak ng bata mula sa kusina papunta sa sala. Unti-unti itong naglaho sa harap ng mga mata ko. Nalaman ko sa tindera sa kanto na may batang nasawi raw sa sunog sa bahay na iyon. Simula nang marinig ko iyon, mas lalong lumakas ang pag-iyak tuwing madaling araw. Hindi na ako nagtagal doon, Boss Pau. Umalis ako agad kinabukasan. Pero hanggang ngayon, tuwing sasapit ang 3:00, nagigising pa rin ako sa amoy ng usok at sa mahinang hikbi ng isang batang tila hindi pa rin makaalis sa bahay na iyon. Isang magandang gabi, mga kahoror. Ako si Caleb. Ito ang totoong karanasan ko bilang nursing aide sa isang lumang ward ng ospital sa Santa Cruz, Maynila, malapit sa Tayuman. Ang gusaling iyon ay bihira ng gamitin at sinasabing doon dati inilalagay ang mga pasyenteng may malulubhang sakit noong dekada 90. Noong una ay normal lang ang lahat, pero tuwing night duty ko, lalo na pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, biglang lumalamig ang buong pasilyo. May naririnig akong tunog ng gurney na dumadaan kahit walang tao. May mga bedside bell na sabay-sabay tumutunog kahit bakante ang mga kama. Isang gabi, Boss Pau, napansin kong may ilaw sa isang kwartong matagal nang sarado. Sa refleksyon ng salamin ng emergency cabinet, nakita ko ang likuran ng isang pasyenteng nakasuot ng lumang hospital gown na nakatayo sa likuran ko. Nang lumingon ako ay wala naman akong nakita. Pero sa salamin, nandoon pa rin siya, Boss Pau. Papalapit ng papalapit. Nalaman ko kalaunan na maraming namatay sa ward na iyon dahil sa isang outbreak noon. Hindi nagtagal, nagpare-assign ako. Pero hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang matapang na antiseptic at naririnig ang mahinang pagring ng monitor, sa isip ko, bumabalik ang takot. Dahil alam ko, Boss Pau, na may mga ospital na hindi lang sugat at sakit ang naiwan, kundi mga kaluluwang hindi pa rin tuluyang nakakaalis sa kanilang huling higaan. Isang magandang gabi, mga kahoror. Ako si Charles. Ito ang totoong karanasan ko noong grade 10 ako sa isang pampublikong paaralan sa Mandaluyong, malapit sa Bonnie Avenue at EDSA. May isang lumang gusali roon sa likuran ng cover court na bihira ng gamitin, lalo na ang 3 palapag. Isang gabi, Boss Pau, inabot ako ng dilim sa pag-aayos ng classroom sa annex. Ako na lang ang natira sa silid nang makarinig ako ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Pagtingin ko sa labas ay wala namang tao. Pagbalik ko sa loob, ang mga upuang inayos ko ay nakaharap na sa pintuan. Nang biglang kumurap ang ilaw at may 3 sunod-sunod na katok mula sa likuran ng pisara. Sa refleksyon ng bintana, Boss Pau, ay nakita ko ang isang estudyanteng nakasuot ng lumang uniforme, nakatayo sa likuran ko. Nang lumingon ako ay
Wala namang tao, pero bahagyang nakabukas ang pintuan at may tunog ng pagila ng silya sa pasilyo. Kinabukasan, nalaman kong may estudyanteng nahulog mula sa 3 palapag noon. Gabi rin at naiwan mag-isa sa silid. Simula noon, Buspaw, hindi na ako nagpapahuli ng uwi dahil alam kong may mga silid-aralan na hindi lang aral ang naiwan, kundi mga aninong hindi pa rin tuluyang nakakaalis sa kanilang huling gabi. Magandang gabi mga kahoror. Ako si Christian. Ito ang totoong nangyari sa akin noong tumira ako sa bahay ng tita ko sa Antipolo, malapit sa Sumulong Highway. May kwarto roon sa dulo ng 2 palapag na dating gamit ng pinsan kong umalis na sa bahay. Tuwing gabi ay naririnig ko ang mahinang pagbulong mula sa dingding ng kwarto. Minsan ay nagigising ako na nakaupo na sa kama kahit hindi ko maalala kung paano ako bumangon. May mga pagkakataong nawawala ang ilang minuto ng alaala ko sa gabi. Isang madaling araw, Buspaw, nakita ko sa salamin na hindi sabay ang galaw ng refleksyon ko sa katawan ko. May mga itim na marka rin na lumilitaw sa dingding na parang gasgas ng kuko. Nalaman ko kalaunan na may mga ritual na ginagawa noon ang pinsan ko sa kwarto. Isang gabi, Buspaw, naramdaman kong may malamig na hangin na gumapang sa katawan ko habang hindi ako makagalaw. Sa refleksyon, nakita ko ang sarili kong nakaupo sa kama habang ako ay nakahiga pa rin. Kinabukasan, umalis ako at hindi na bumalik dahil alam kong may presensya sa bahay na hindi lang basta multo, kundi isang bagay na gustong pumasok at manatili sa loob ko. Isang magandang gabi, Buspaw. Ako si Daniel. Ito ang totoong nangyari sa isang lumang simbahan sa Nagcarlan, Laguna, malapit sa underground cemetery doon. May isang batang babae na sinasabing sinapian na masamang espiritu, kaya dinala siya sa simbahan para isagawa ang exorcism. Gabi nang isagawa ang ritual sa loob ng simbahan, Buspaw, nagawa pa sa lumang bato at kahoy. Habang nagdarasal ang pari, biglang kumurap ang mga kandila kahit walang hangin. Narinig ko ang mahinang paglalakad sa likuran ng altar. Parang may basang sapatos na dahan-dahang gumagalaw. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagsimulang manginig ang katawan ng bata at may boses na galit na lumabas mula sa kanya. May aninong nakita ko sa refleksyon ng bintana na nakatayo sa likuran ng pari habang patuloy ang pagdarasal. Pagkatapos ng 1 oras na panalangin, unti-unting kumalma ang bata at nawala ang malamig na hangin. Sinabi ng pari na napalayas ang espiritu, pero hindi niya sigurado kung tuluyan na itong nawala. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa lumang simbahan sa Laguna, pakiramdam ko may nakatingin mula sa madilim na pasilyo ng altar. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.